Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Sabado, bago ang mahal na araw. Misa natin mamayang gabi, bisperas na ng simula ng mahal na araw, linggo ng palaspas. Ang isang linggong matinding pagninilay at pananalangin sa naganap na pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bago natin harapin ang mahal na araw na ito, napakaganda ng ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoon mula sa mga aklat ni Propeta Ezekiel at sa Ebanghelyo ni San Juan. Ipinapakilala si Jesus bilang Diyos na siyang magtitipon ng nagkawatak-watak na mga tupa, nagkahiwa-hiwalay na mga anak ng Diyos. Darating ang araw, sabi ni Propeta Ezekiel, titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. At sa Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan ni Caiphas na mamamatay si Jesus at mamamatay siya hindi lamang sa bansang Israel, kundi sa lahat ng bansa upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Kaya ito ang napakagandang dapat nating pagnilayan mula sa ating mga pagbasa bago natin harapin ang mahal na araw. Sa kamatayan ni Jesus, titipunin niya ang kanyang bayan na dahil sa iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga kaganapan, maaaring pagkakagalit-galit, pagkakasakit, o kung ano pa, darating ang araw, titipunin ni Jesus ang lahat, katulad ng ginagawa ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Ibig sabihin, kay Jesus na mabuting pastol, wala nang mangyayaring pagkakahati-hati, pagkakawatak-watak, pagkakahiwa-hiwalay, pagkakasakit, at kung ano pa. Si Jesus na mabuting pastol ay walang ibang pinangarap gawin, kundi pag-isahin ang lahat patungo sa Ama. Kung paanong ang Ama at ang Anak ay iisa, yan ang panalangin at pangarap ni Jesus. Pag-isahin ang lahat. Kung nagkawatak-watak man at nagkahiwa-hiwalay dahil sa iba't ibang kadahilanan, ang magandang balita, tayo ay pag-iisahin ni Jesus. Kaya manalig at sumampalataya tayo sa Kanya sapagkat Siya ang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas na walang ibang pinapangarap at gustong gawin kung hindi ang ating kabutihan.